Sa hating gabi, ang ingay mula sa katabing silid ng hotel ay napakasakit sa tainga. Naloko ako at kinuha ang telepono gamit ang dummy account upang landiin ang aking diborsyadong childhood friend. Kinabukasan, nagising ako ng kusa at natagpuan ang childhood friend na natutulog sa tabi ko. Nakatagilid siya, nakatitig sa akin na may maliwanag na mga mata. Kami ni Suningning at Anyun ay lumaki ng magkasama. Simula bata pa, sila ay magagandang babae na talagang kaakit-akit. Nagdala ito sa akin ng maraming problema. Si Suningning ay isang taong mas bata sa akin, at ngayon ay may matamis na itsura. May aura siya ng isang maliit na idolo. Noong kolehiyo, nagtapat ako sa kanya ng 2 beses. Sa unang pagkakataon, sinabi niya na ang kuneho ay hindi kumakain ng damo sa tabi ng pugad. Sa ikalawa, kumilos ako. Naging magkasama kami ng 3 taon. Sa huli, dahil nag-aral siya sa ibang bansa. Hindi namin napaglabanan ang long-distance relationship. Naghiwalay kami ng payapa. Si Anyun ay 2 taon na mas matanda sa akin. Ngayon, ang kanyang mga tampok sa mukha ay napakapino at ang kanyang katawan ay may kurba. Napakahusay. Siya na matagal nang nag-aaral ng sayaw ay elegante at natatangi. Siya rin ang aking pinapangarap sa gabi. Si Anyun ay may mayamang pamilya, ngunit hindi siya nagkaroon ng pag-ugaling parang mayaman na dalaga. Para siyang isang maunawaing ate sa akin, napakamalambing. Sa pagtanda, nagbibigay siya ng isang pakiramdam ng pagiging mature at matalino. Sa kasamaang palad, hindi masaya ang kanyang kasal. Siya ay napangasawa sa pamamagitan ng arranged marriage. Ang kanyang asawa ay may isang matagal nang iniibig na white moonlight. 1 taon pa lang silang kasal nang magtaksil ang asawa. Sa isang katulong na parang green tea na kamukha ng white moonlight. Sa huli, ang kanilang kasal ay nagwakas ng madalian. Sila ay mga babae na nagbago ng malaki habang lumalaki. Ngunit sa kanilang paningin, ako ay tila hindi nagbabago, laging ganito ang pagiging konserbatibo. Pagkatapos ng graduation, nagpalit ako ng ilang trabaho, ngunit hindi angkop. Sa wakas, sa rekomendasyon ni Anyun, naging bagong kabayo at baka ako sa kanyang kumpanya. Upang maiwasan ang chismis, na pumapasok ako sa pamamagitan ng backdoor. Araw-araw gusto kong magtrabaho ng 12 oras para lamang makamit ang tagumpay. Ngunit sa paningin ni Suningning pagkatapos bumalik sa bansa, parang may relasyon ako kay Anyun. At si Anyun tuwing makikita niya kaming magkasama ni Suningning. Kapag nagkataong magkasalubong, palagi siyang tumitingin sa amin na may ngiting na uunawaan ko, parang kami ni Suningning ay naging magkalapit. Noong naghiwalay kami, nanatili kaming magkaibigan. Sapagkat wala namang galit o sama ng loob. Hindi kailangang maging estranghero dahil lang nagsama kami. Noong araw na bumalik si Suningning, kaming 2 ni Anyun ay sumalubong sa kanya sa airport. Pagkatapos ay kumain kami ng Japanese food. Pagkatapos kumain, umalis muna si Anyun dahil may gagawin. Naiwan kaming 2 ni Ningning. Tahimik na isinara ni Ningning ang pinto ng pribadong silid at natatawa habang tinatakpan ang bibig. Si Yunjay ay nakaupo sa tapat mo kanina, sa iyong anggulo ay nakita mo ang lahat, nakita mo ba? Ngayon ay tag-araw, si Anyun ay talagang nakasuot ng medyo magaan. Ang kanyang damit ay nagpapakita ng kanyang magandang pangangatawan. Ngunit hindi ako makapagbigay ng komento, umiling na lang ako. Si Ningning ay may mukhang hindi naniniwala. Natatawang sinabi habang tinatakpan ang bibig, magpanggap ka na lang, tiyak na may gusto si Yunjay sa'yo. Tuwing makikipag-ugnayan ka kay Yunjay, lagi kayong mag-isa sa opisina. Agad akong tumanggi. Iyon ay nagkataon lamang. Huwag kang magsalita ng walang basehan, kung hindi ay sasabihin kay Yunjay at mabubugbog ako. Si Ningning ay humagikik. Ano ang takot sa mabugbog? Noong bata pa tayo. Gusto mong pakasalan ako at si Yunjay ng sabay. Noong malaman mo ang batas na isa lang ang asawa. Umiiyak ka ng napakalakas. Namula ako sa hiya. Sa sandaling iyon, lumapit si Ningning at bumulong sa aking tainga at saka. Base sa aking obserbasyon at kaalaman, may posibilidad kang makuha si Yunjay at maranasan ang alindog ng isang mature na babae. Natigilan ako, nagulat at hindi makapagsalita. Ang mga salita ni Ningning, parang naghulog ng maliit na bato sa aking puso, lumikha ng mga alon. Mabilis akong uminom ng barley tea. Upang subpuin ang mga ganoong kaisipan, huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Si Yunjay ay nag-aalaga sa akin, parang sa isang nakababatang kapatid. Sinubukan kong gawing seryoso ang tono. Si Ningning ay sumandal ang ulo, ngumiti na parang isang maliit na soro. Talaga ba? Nakababatang kapatid, aling nakababatang kapatid ang ganyan niya alagaan? Ako bilang kapatid na babae. Bakit wala akong ganyang pagtrato? Natahimik ako saglit. Naisip ko, si Anyun na umalis nang iwan kami ni Ningning ay marahil para sa ganyang layunin. Sapagkat pagkatapos ng breakup, kaming 2 ay nanatiling single. Tiyak na iniisip na naghihintay kami sa isa't isa. Kahit na, marahil kaming 2 ay may ganyang kaisipan, ngunit hindi alam kung paano magsimulang muli. Pagbalik ni Ningning sa bansa, wala muna siyang plano.
Sa pamamagitan ni Anyon, pumasok din siya sa kumpanya. Ngayon ay mas masaya ang opisina. Ako, si Ningning, si Anyon. Kaming tatlo ay bumuo ng isang maselan na tatsulok. Si Anyon ay Vice Presidente. Ako at si Ningning ay parang mga tauhan niya sa trabaho. Si Anyon ay palaging mahigpit sa akin, mas strikto pa kaysa sa iba. Ngunit sa pribado, hindi nagbago ang kanyang lambing at pag-aalaga. Kapag nag-o-overtime, nagdadala siya ng merienda para sa akin o pagkatapos kong pahirapan ng kliyente, mahinahon niyang sinasabi. Huwag mong seryosohin, mahusay na ang ginagawa mo. At si Ningning ay parang isang masiglang diwata, napakabuti ng pakikisama sa opisina, mabilis na naging kaibigan ang lahat. Mukhang gusto niyang magpakita ng kaunting pagmamahal sa akin sa harap ni Anyon tulad ng parang natural kong inilalagay sa aking mangkok ang ulam na ayaw niyang kainin. Ngunit ang reaksyon ni Anyon ang nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa sa aking puso. Dahil nasa edad ako ng kasiglahan sa computer at telepono ko. Maraming magagandang obra na ginawa araw-gabi. Nang gabing yon, nag-o-overtime para sa proyekto sa opisina. Ako at si Anyon na lang. Dinala niya ang 2 tasa ng kape at binigyan ako ng isa. Bakit nauna nang umalis si Ningning ngayon? Tanong niya nang walang pakundangan, marahang tinatapik ang gilid ng tasa. Nang kunin ko ang kape, hindi sinasadyang nahawakan ko ang kanyang kamay. Pareho kaming natigilan. Sabi niya, may lakad kasama ang best friend para magpa-gel. Ngumiti si Anyon. Umupo siya sa harap kong upuan, naka-cross legs, bahagyang humigpit ang tela ng kanyang pencil skirt. Inilalarawan ang kanyang mature na kurba. Agad kong inilipat ang tingin sa screen ng computer sa ulat. Ang tagpong ito ay nagpaalala sa akin ng ilang eksena sa hard drive ko, boss na babae sa hating gabi. Nang gabing iyon sa bahay, nagkamali ako tungkol kay Anyon. Pagkatapos, puno ng pagsisisi ang aking puso. Ngunit ang imahe ni Anyon ay laging nasa isip ko. Ipinilit kong huwag isipin. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na tila nagugustuhan ko na si Anyon. Si Anyon ay matured, intelihente at elegante. May kaunting sexy pa. Tunay na isang pambihirang dilad. Lalo ko siyang nagugustuhan. Ang lihim na damdaming ito ay parang baging na tahimik na lumalago. Hindi ko namamalayang napapansin ko na ang bawat kilos ni Anyon. Tuwing si Anyon ay lumalapit sa akin ng may eleganteng hakbang, ako ay nalulubog sa isang estado ng pag-iisip ng maraming pantasya, hindi ko mapigilan lalo na kapag lumalapit siya sa akin, ang bango niya at pinagmamasdan ko. Ang kanyang magandang hugis ng katawan, parang puno ng langgam ang puso ko, hindi ko makayanan ang kati. Kaya ang isip ko ay puno ng mga imahinasyon ng pag-ibigan namin. Wala akong gana sa trabaho. Alam kong mali ito. Si Anyon ang aking boss. At higit pa, ate na nagpalaki sa akin. Ang relasyon na ito ay magulo tulad ng isang buhol-buhol na sinulid. Ngunit habang pinipigilan, lalong lumalakas ang mga isipin, nagpapataas ng hormone. Sayang, ako ay may pagnanasa pero walang lakas ng loob. Sa totoong buhay, hindi ako nangangahas na gumawa ng labis. Kapag pumasok sa sage mode, sinisimulan kong punahin ang sarili. Ang kumpanya ay subsidiary ng Ungroup, bagong tatag na team. Hindi pa malaki. Ang mga departamentong pinamumunuan ni Anyon ay nasa iisang malaking opisina. 12 workstation lang. Nang araw na yon, dahil nirenovate ang opisina ni Anyon, lumipat siya sa tapat ng workstation ko. Sa pag-angat ko ng ulo, malapit kong mapagmasdan ang kanyang pinong mukha. Kapag tumayo ako nang hindi sinasadya, makikita ko ang kanyang kahanga-hangang cleavage. Siya ay nakatutok sa trabaho. Ang bahagyang pagkunot ng noo ay may kakaibang ganda. Ngunit wala na akong gana sa trabaho. Puno ng marumi ang isip at tumayo ang maliit na kapatid, parang isang manyak. Inayos ko ang posisyon para maghanap ng mas magandang anggulo hanggang bigla siyang tumingala. Nagtagpo ang tingin namin. Mabilis kong tinakpan ang dibdib ko, namula at tiningnan ako ng masama. Ang tingin na yon ni Anyon ay nagpahina sa akin, umupo ako diretsyo sa upuan. Mabilis akong yumuko, nagkunwaring nagtatype, mainit ang tainga. Sa susunod na kalahating araw, hindi na ako nangahas na tumingala, parang isang masunurin. Nakaupo sa workstation, kahit tubig ay hindi umiinom, mata sa ilong. Ilong sa puso, pusong magulo gaya ng sinulid. Lumapit si Ningning na may dalang tubig at tinapik ang aking mesa. Ano ang ibig sabihin? Anong ginagawa mo? Parang nawawala sa sarili, may kasalanan ka ba? Nanginginig ang kamay ko sa pag-type, muntikan nang sumabog ang delete key, wala. Walang-wala, nagmamadali sa trabaho. Tama ba? Parang tusong soro ang pagpikit ni Ningning, ang tingin ay nag-ikot sa pagitan naming ni Anyon. Sinadyang ibaba ang boses, uy, nahuli ka bang nanonood kay ate yon? Tumibok ang dibdib ko, sobrang tama ang kutob ng babaeng ito, ano ba ang sinasabi mo?
Pinilit kong maging mahinahon pero hindi ko napigilan ang boses, napatingin ang mga katrabaho sa tabi. Tumingin din si Anyon, mahinahon ang mga mata, agad na nagbago si Ningning sa matamis ng ngiti. Ate yon, sabi niya may problema siya sa datos, tinatanong ko siya. Kailangan mo ba ng tulong? Tahimik na si Anyon at muling yumuko. Bumagsak ang mahaba niyang buhok, natakpan ang kanyang mukha, nakahinga ako ng maluwag. Sa ilalim ng mesa, sinipa ko si Ningning at ginamit ang bibig upang magsalita. Mag-aaya ako sa iyo ng hapunan mamaya, nagtaas siya ng kilay na may pagmamalaki, bumulong. Teppanyaki, yung pinakamahal. Akala ko ito'y tapos na, pero hindi ko alam na mas masakit pa ang susunod. Mukhang hindi naman talaga nagalit si Anyon, pero ang kanyang pagiging malayo ay mas nakakasira ng loob. Kahit ilang araw ngayon ay hindi ko matapang na tingnan siya, ang relasyon na ito, sa isang business trip. Nagbago ng kaunti. Sumama ako kay Anyon sa isang proyekto sa ibang lugar, sa eroplano ay nagreklamo siya. Hindi nag-abiso ang kliyente, masyadong bigla ang biyahe, at bakasyon pa ng National Day. May mga plano ang mga kasamahan, kaya kami na lang dalawa ang pumunta. Pagbaba ng eroplano, dire-diretso kaming pumunta sa kliyente para sa pulong. Inayos ang solusyon sa problema, pagkatapos ng lahat, oras ay 4:00 na ng hapon. Sa taxi pabalik ng hotel, tahimik ang atmosfera, nakasandal si Anyon sa upuan. Nakapikit, ang kanyang mukha sa liwanag na dumadaloy sa labas ay tila mas malambot. Palihim kong pinanood ang anino ng kanyang pilikmata, ang madidilim kong iniisip. Ay muling lumitaw, mabilis akong lumingon sa kakaibang tanawin sa labas. Ang hotel ay standard room na in order ng kliyente. Nang makuha ang room card, natigilan ako pero natural lang si Anyon. Sa National Day, mahigpit ang mga kwarto, magtiis na lang tayo. Nauna siyang nagtulak ng maleta. Ang kanyang takong ay tumatapik sa marmol na sahig, malinaw ang tunog. Malaki ang kwarto. Sa pagitan ng dalawang kama, may tamang distansya. Ibinaba ni Anyon ang bagahe. Nag-inat ng braso, pagod na pagod, maliligo muna ako. Wala ka bang problema? Wala. Mabilis akong kumaway ng kamay, muntik nang makagat ang dila. Sumara ang pinto ng banyo. Sa frosted glass, may malabong anino, makikita. Ang pagkakapaghubad ng damit sa loob, at ang kurba ng katawan, nakakapag-init ng dugo. Umagos ang tubig, isang malabong pakiramdam ang lumitaw. Agad kong inilayo ang tingin, naramdaman kong umiinit ang pisngi, pinilit kong buksan ang computer. Tumingin sa mga datos, pero ang mga mata ay hindi sinasadyang lumipad sa frosted glass. Ang tunog ng tubig ay pumigil sa aking konsentrasyon, sa pamamagitan ng malabong anino, naisip ko. Ang bawat galaw ni Anyon sa oras na yon, ang mga imahinasyon sa isip, ang bilis ng tibok ng puso. Talagang nakakapangati. Tumigil ang tubig, lumabas si Anyon na nakabathrobe. Nagpupunas ng basa niyang buhok gamit ang tuwalya, ang singaw ay nagpamula ng kanyang pisngi. Maligo ka na rin. Mag-relax ka, natural ang kanyang tono, parang pag-aanyaya noong bata pa. Na kumain ng prutas. Halos sabay-sabay akong gumalaw papunta sa banyo. Sa ibabaw ng lababo, naiwan ang kanyang mga damit na panloob sa hangin. Ay may pamilyar na halimuyak mula sa kanya, hindi mapigilan. Tumayo at tumingin sa aking sariling kalagayan, naalala ang tanawin na makikita sa kwarto. Mabilis akong lumiko. Pagkalabas mula sa ligo, nakapagpalit na si Anyon ng pajama. Nakahiga sa ulunan, ginagamit ang laptop para sa email, konserbatibong 2 piraso. Ngunit ang telang sutla ay dumidikit sa kurba ng katawan, puno pa rin ng alindog. Bandang ika-6 ng gabi. Tumawag ang kliyente para anyayahan kaming kumain. Ang handaan ay sa isang pribadong kwarto ng isang lokal na restaurant. Si Anyon ay hindi gaanong marunong uminom, sa buong okasyon ay puro magalang at angkop lamang. Ilang baso ang inuman namin magkasama. Sa ibang pagkakataon, ako na ang nagsilbing tagapagsalita. Marami kaming nainom kasama ang kliyente. Natapos ang handaan ng 1:00 ng gabi. Medyo sumakit na ang ulo ko, hindi naman sumasayad ang mga paa, pero malinaw pa naman ang isip ko. Inalalayan ako ni Anyon sa braso, at may kaunting paghingi ng tawad na ipinaliwanag sa kliyente, si Xiaohan ay mahina uminom. Patawarin na ninyo. Pagbalik sa kwarto, tuluyan nang umakyat ang alkohol. Bumagsak ako sa tabi ng kama, hinihimas ang aking namamagang mga sentido. Binigyan ako ni Anyon ng isang basong maligamam na tubig. Nagbasa rin siya ng mainit na tuwalya at iniabot sa akin, punasan mo ang mukha mo, gagaan ang pakiramdam mo. Tumayo siya sa harapan ko, bahagyang yumuko. Sa anggulong ito, eksaktong nakikita ko ang anino ng kanyang malalim na hiwa sa ilalim ng kwelyo ng kanyang pantulog. Pinalaki ng alkohol ang pandama. Ang pamilyar na pabango ng sampagita, hinaluan ng bahagyang amoy ng sabon. Biglang dumating. Nang kunin ko ang tuwalya, hindi sinasadyang nahawakan ng daliri ko siya. Parehong natigilan. Salamat, ate yon, mabilis akong yumuko para punasan ang mukha. Sinusubukang itago ang biglang bumilis na tibok ng puso at ang kakaibang pakiramdam ng katawan.
Tila hindi napansin ni Anyon ang aking pagkalasing. Lumingon siya para ayusin ang kanyang mga gamit. Walang plano bukas ng umaga, pwedeng matulog ng mahaba. Ang hapon na flight pabalik, nakabook na. Malabong tugon ko. Magulo ang utak ko. Pagkahiga namin ng magkahiwalay, bumagsak ang kwarto sa dilim at katahimikan. Tanging mahinang ingay ng aircon at ang magaan na paghinga ng isa't isa. Nakatalikod ako sa direksyon ni Anyon. Matigas ang katawan ko, walang antok. Pinabilis ng alkohol ang daloy ng dugo. At pinahina rin ang manipis na pader ng rason. Malinaw kong naririnig ang kaluskos ng tela kapag siya ay pumihit. Maaari ko pang isipin ang kurba ng kanyang katawan kapag siya ay nakahiga sa tagiliran. Habang pinipilit kong magbilang ng tupa para makatulog. Mula sa katabing kwarto, may mahinang narinig na hindi mailarawang tunog. Tila hindi gaanong mainam ang soundproof. Ang pilit na boses ng babae at ang paglangit-ngit ng kutson, paulit-ulit at putol-putol. Sa tahimik na gabi, lubos na malinaw at nakakatusok sa tenga. Nanigas ang buong katawan ko. Tila sa isang iglap, ang dugo ay dumiretso sa isang lugar na hindi dapat. Ito ay parang pagdaragdag ng langis sa apoy. Sa dilim, ang pandama ay walang hangganang pinalaki. Nararamdaman ko sa kabilang kama. Ang paghinga ni Anyon ay tila huminto rin. Pagkatapos, siya ay pumihit. Hindi nagtagal. Ang paghinga ni Anyon ay nagsimula ring maging mabigat. Isang awkward at malabong kapaligiran ang kumalat sa kwarto. Sa hindi malamang dahilan, nahawakan ko ang cellphone sa tabi ng unan. Ang malamig na liwanag ng screen. Ang nagliwanag sa aking mukha. Ang alkohol at ang aliw sa katabi ay nagpainit ng utak ko. Nag-login ako sa isang WeChat.me account na halos hindi ko ginagamit. Kakaunti lang ang laman ng contacts. Walang malay, pinindot ko ang profile picture ni Anyon. Gising ka pa ba? Titig ako sa tatlong salitang iyon. Ang tibok ng puso ko parang babagsak sa dibdib ko. Sa halos mismong sandali ng pagpapadala ng mensahe. Nagsisi na ako. Nanginginig ang daliri ko sa pagtatangkang bawiin, pero huli na. Sa taas ng dialog, agad na nagpakita ng nagtatype ang kausap. Ang maikling ilang segundo na ito ay tila isang siglo ang haba. Ang lahat ng dugo ko ay umakyat sa tuktok ng ulo ko, pagkatapos ay mabilis na lumamig, nag-iwan ng malamig na takot. Ano kaya ang isipin niya? Malalaman kaya niya na ako ito? Halos walang bakas ang account na ito. Hindi niya siguro makikilala. Pero paano kung bumalik ang mensahe ni Anyon? Pinigil ko ang paghinga, mabilis na umikot ang utak ko. Sa wakas, nagliwanag muli ang screen. Nakatira ka rin ba sa hotel na ito? Namilipit ang tibok ng puso ko. Hindi siya naghinala. Sa pagkakakilanlan ng hindi kilalang account na ito. Sa halip, siya ang nagpatuloy ng usapan. Nagbi-business trip. Maingat akong sumagot, bawat salita ay tinitimbang. Ang koinsidente naman, ako rin. Biglang natigil ang usapan. Titig ako sa screen, parang may kumakamot sa puso ko. Ito ba ay pakikipag-chat sa isang estranghero? Magpapakita kaya siya ng ibang bahagi ng kanyang sarili sa isang hindi kilalang numero? Isang damdamin na halo-halo ang kasiyahan, pagkakasala, at matinding pag-usisa. Ang pumuno sa akin. Ang ingay mula sa katabing kwarto ay nagpapatuloy pa rin. Maririnig ko ng malinaw ang aking mabigat na paghinga, pati na rin sa kabilang kama. Si Anyon ay tila hindi rin mapakali ang paghinga. Hindi makatulog. Sa wakas ay sumagot si Anyon. Nahuli mo ako. Pangunahin na, ang kapaligiran ay parang hindi mapakali ang loob. Sumunod ako sa kanyang sinabi at matapang na humakbang pa ng isang hakbang. Talagang hindi maganda ang soundproofing. Naramdaman niya. Pareho kami, apektado ng ingay mula sa kabilang kwarto. Mahaba ang gabi, tila walang makatulog. Sinubukan ko. Kaya, ano ang gusto mong pag-usapan? Lumingon ako. Tumingin kay Anyon. Liwanag ng cellphone, nakatingin sa kanya na medyo tamad. Ang mukha ni Anyon, tahimik at walang kibo. Hindi pwedeng pag-usapan ang usaping pang-adulto. Naglakas loob na ako. Sa sandaling ipinadala ang mensahe, pinagsisihan ko na. Masyadong agresibo, masyadong halata. Ito ay parang sumasayaw sa minahan. Paano ako titingnan ni Anyon bilang isang estranghero? May isip niya akong bastos, nakakadiri. Tapos direktang ibablock. Lumipas ang oras, at dumilim ang screen ng cellphone. Parang isang tahimik na paghuhukom sa aking padaludalong aksyon. Sa sandaling malapit na akong mawalan ng pag-asa. Lumiwanag muli ang screen. Yilal, anong usaping pang-adulto ang gusto mong pag-usapan? Hindi direktang sinaway, kahit may bahid ng biro na tila wala lang. Ang reaksyong ito ay hindi inaasahan. Nagpalakad muli ng aking dugo, may mapanganib na kasiglahan. Halimbawa, pag-usapan kung ano ang karaniwang iniisip ng mga tao sa gabing hindi makatulog. Mabilis akong nag-type. Parang umiinit ang aking mga daliri. Ang kadiliman at anonimidad ay nagbigay sa akin ng di karaniwang tapang. Sa pagkakataong ito, mabilis sumagot si Anyon. Ang iniisip ay walang iba kundi ang iniisip ng mga matatanda. Tumibok ng malakas ang puso ko. Halimbawa, pinagpatuloy ko. Halimbawa, isang pantasya dulot ng paglabas ng hormone.
Nang dumating ang mensaheng ito, muntik ko nang ihulog ang cellphone sa kama. Dumagsa ang dugo sa aking ulo. Iyon ba ay nag-iisip ng lalaki? Sa pagkakataong ito, napakatagal ng paghihintay. Kaya yun, wala nang senyales ng pag-type. Siya ay tahimik na nakahiga. Ang liwanag ng screen ng cellphone sa kanyang mukha ay kumikislap, hindi mabasa ang ekspresyon. Para akong bilanggo na naghihintay ng hatol. Bawat segundo ay pagpapahirap. Ang sinabi ko kanina ay masyadong lantad. Tiyak na natakot siya. Tiyak na inisip niya na ang estranghero na ito ay isang baliw. Nag-iisip kung ibablock o isusumbong sa pulis. Ano sa tingin mo? Sa 3 salita. Sumunod ang isang tandang pananong na may malalim na kahulugan. Pinisil ko ang cellphone, basa ng pawis ang palad. Saglit akong hindi alam kung paano sasagot. Magpatuloy ba sa matapang na pagsubok o huminto na? Habang nag-aalangan ako, ang ingay mula sa kabilang kwarto ay umabot sa bagong rurok. Mataas na boses ng babae ang tumagos sa dingding. Malinaw na maririnig. Pusang tumingin ako sa direksyon ni Anyon. Sa dilim, tila siya ay mabilis na gumalaw. Mas mabigat ang paghinga. Lumiwanag muli ang screen ng cellphone. Mukhang matindi ang labanan sa kabilang kwarto. Sinabi niya na tila naging libre tayong mga tagapakinig. Sumunod ako sa kanyang sinabi, sinubukang gawing magaan ang kapaligiran. Pero nanginginig ang aking mga daliri dahil sa kaba. Libreng live na broadcast. Dapat pakinggan. Ang sagot ni Anyon ay may bihirang. Halos perpektong panginis. Ito ay hindi katulad ng dati na buo sa aking isipan. Ang puro pakinggan ay walang saysay. Baka pwede nating gawing mas di malilimot ang gabing ito. Pagkatapos ipadala ang mensahe, mahigpit kong ipinikit ang aking mga mata. Halos marinig ko ang aking pintig ng puso na parang tambol. Naglalaro ako sa apoy at ang apoy na ito ay tatalab na. Sa pagkakataong ito, hindi agad sumagot si Anyon. Sa katahimikan, tanging ang unti-unting humihinang ingay mula sa kabilang kwarto at ang aking mabigat na paghinga. Naririnig ko pa ang sa kabilang kama. Ang kanyang mahinang, tila pinipigilang paghinga. Lumiwanag muli ang screen ng cellphone. Halimbawa, 2 salita lang, parang susi na biglang nagbukas ng aking puso. Ang hawla ng mabangis na hayop na nakakulong. Lahat ng alalahanin at rason sa sandaling ito ay gumuho. Huminga ako ng malalim, mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa screen, tinipa ang mga salitang nakakagulat kahit sa akin. Halimbawa, maglaro tayo. Sabay natin ang ritmo ng kabilang kwarto, gamit ang kanilang mga tunog. Gamit ang ating imahinasyon. Sa sandaling pinindot ang send, halos manghina ako. Ito ay hindi na pagsubok, kundi isang lantad na paanyaya. Ibinigay ko ang pagpili sa kanya. Mula sa direksyon ng kama ni Anyon, narinig ang isang napakagaan, halos hindi maramdaman na singhot. Natahimik ang cellphone. Hindi ito sumagot ng teksto, ngunit makalipas ang ilang segundo. Ang tahimik na interaksyong ito ay mas nakakabigla kaysa sa anumang tuwirang salita, anonymous chat. At humahalo sa mga tunog ng katotohanan na bumubuo ng isang napakakaibang at nakakapagpasigla ng dugong pangingilig. Hindi na ako nasisiyahan sa mga salita, sinamantala ko ang kabaliwan at nagpatuloy sa pag-type sa telepono. Hindi ba masyadong abstract kung puro imahinasyon lang? Baka may magagamit na tulong, anong tulong? Mabilis siyang sumagot na may himig ng pagtatanong, halimbawa, sabihin sa akin. Anong klaseng pantulog ang suot mo? Bawat segundo ng paghihintay na ito ay parang pagpaparusa. Kaya ko lang mag-type sa telepono, nakatitig ako ng mariin sa screen. Natatakot na makaligtaan ang anumang kislap, mas naging malinaw ang paghinga ni Anyon, may himig na hindi maipaliwanag. Sa wakas, lumabas ang kanyang sagot, maikli ngunit sapat para sumabak ang lahat ng dugo sa aking ulo. Seda, napakakinis. Isang lagabog sa isipan, ang lahat ng pagpipigil at rasyonalidad ay tuluyang gumuho. Ang imahinasyon, kasama ng kanyang punong-puno ng pahiwatig na salita, at ang kanyang malabong anino sa dilim, ay bumuo ng isang napakalinaw na larawan. Hindi ko na napigilan ang reaksyon ng aking katawan, isang mababa mula sa aking lalamunan. Isang pigil na daing halos kasabay nito sa kabilang kama. May isang mas malinaw na paghinga na may panginginig at pagkatapos ay bumalik ang katahimikan. Ang tunog mula sa katabing silid ay tila tuluyan ng huminto, ang kwarto ay naiwan sa aming dalawa lamang. Ang mga paghinga na labis na pinipigilan ngunit naririnig pa rin naghahabi sa dilim. Maingat akong sumagot, tumigil na ang tunog sa katabi, bayaang maging tagapakinig natin ang katabi. Hindi ko alam kung gaano katagal naghintay, walang bagong mensahe sa telepono. Biglang tumayo si Anyon mula sa kama. At pumasok sa banyo, walang tunog mula sa banyo, maliban sa ilaw. Parang walang pumasok. Sa tahimik na paghihintay sa tulong ng alkohol. Dumating ang antok sa aking panaginip, tila narinig ko ang patak-patak ng tubig. Nahulog ako sa isang estado ng kalahating gising at kalahating tulala, parang matagal na lumipas. O parang isang iglap lang, sa panaginip, ang pinto ng banyo ay dahan-dahang bumukas. Lumabas ang manipis na singaw ng tubig, sa pagkakagulo, si Anyon na may balot na tuwalya.
ay sumulpot sa aking harapan, bumukas ang tuwalya, ang kanyang mainit na katawan ay dumikit sa akin. Ang pandamang pinungbalat ay napakatotoo, para akong isang manlalakbay sa disyerto. Na naglakbay ng matagal, sa wakas ay natagpuan ng bukal, tanging likas na pangangailangan at pagkakagulo na lamang. Lumubog ako sa napakatotoong panaginip na ito, pinakawalan ang matagal ng pinipigilang pagnanasa, mahigpit na nagkakagulo sa kanya. Parang gusto naming maging isa, hindi ko alam kung gaano katagal, sa isang matinding pagkahilo at paglaya. Ganap akong nawalan ng malay at nakatulog ng mahimbing, ang tulog na ito ay napakalalim. At napakapagod, ang panaginip ay napakatotoo na nang ako ay nagising. Nang oras ng katawan at ng sikat ng araw na sumisilip sa kortina, nanatili pa rin sa aking balat ang labis na pagod at ilusyon na kasiyahan. Dahan-dahan akong nagmulat ng mata, hindi pa ganap na bumabalik ang malay, gusto ko lang gumulong at matulog muli. Ngunit, sa sandaling ikot ko ang aking leg, ang aking paningin ay humarap sa isang napakalapit na pares ng maningning na mga mata. Si Anyon, siya ay nakahiga sa aking tabi, sa kabilang unan. Ang distansya sa pagitan namin ay napakalapit na maramdaman ko ang kanyang mainit na hininga na humahaplos sa aking pisngi. Maliwanag na gising siya ng ilang sandali, tahimik na nakatingin sa akin. Tila nagyelo ang oras sa sandaling iyon, kalahati ng aking dugo ay agad na nanlamig. Lumipas ang antok, ang mga fragmento ng alaala kagabi ay bumaha sa aking isipan. Ang tunog sa katabing silid ng isang kwarto sa biyahe, ang lihim na chat gamit ang dummy account, ang walang prenong usapan. Ang tubig sa banyo at bigla kong naalala, ngayon kami ni Anyon ay natutulog sa isang kama. Kaya, ang kagabi ay hindi panaginip, hindi bababa sa hindi lahat ay panaginip. Halos tumalon ako para umupo, ngunit dahil sa sobrang bilis, naapektuhan ang aking mahinang mga kalamnan. Hindi ko napigilan ang paghinga ng masakit, at napaatras akong nahulog sa unan, yun Janie. Ang aking boses ay tuyo at paos, may halatang takot at kawalan ng paniwala, tila naaaliw si Anyon sa aking reaksyon. Bahagya siyang umiti, gumuhit ng isang napakaliit na kurba sa kanyang labi, hindi siya agad sumagot, sa halip ay patuloy na tumingin. Sa akin gamit ang mga matang nagpapanginig ng aking anit, saka siya, dahan-dahang nagsalita, ang kanyang boses ay may kaunting paos mula sa pagkadising. Tamad at sexy, magandang umaga, honey, nakatulog ka ng mabuti. Ang kanyang tono ay nakakatakot na kalmado, parang nagtatanong lang tungkol sa panahon, ngunit sa aking tainga. Ito ang pinakamapangilabot na paghuhukom, nakatulog ng mabuti. Paano ako sasagot? Sabi mo magkasama tayo sa panaginip, paano naman hindi magiging maganda? Hindi maganda sa sitwasyong ito, ang tanong ba ay kung maganda ang tulog o hindi. Blanko ang isip ko, biglang binasa ng malamig na pawis ang likod ng aking pajama, mabilis akong sumilip sa ilalim ng kumot. Salamat sa Diyos, nakasuot pa rin ako ng pajama ko kagabi, pinilit kong kumalma. Sinubukan kong makahanap ng pahiwatig sa ekspresyon ni Anyon at sa paligid, ang sinturo ng kanyang robe. Nakatali ng maayos, ang kulay ng kwelyo, pero ang buhok niya. Hindi gaya ng dati na makinis, may kaunting puffiness at tamad pagkatapos matulog, ang kanyang pisngi ay may malusog na pamumula. Malamalay ang mga mata, ang buong katawan niya ay naglalabas ng isang uri ng kagandahang nabasa at nagningning. Ang itsurang ito, at ang itsura niya sa aking panaginip noong siya'y naantig, ay may 7 hanggang 8% pagkakatulad. Tapos na, 2 salita na lang ang natitira sa utak ko, ate yon. O, kami, nagugulo ang pananalita ko. Hindi ko alam kung paano ayusin ang mga salita. Hindi direktang sinagot ni Anyon ang aking pag-aalinlangan, dahan-dahan siyang bumangon. Ang kwelyo ng silk robe, kasabay ng kilos, ay bahagyang bumuka. Nakita ang pinong collarbone, tiningnan niya ako mula sa itaas, ang kanyang mga mata ay dumaan sa aking mukha na natigilan sa takot. Bigla siyang umiti ng mahina, bakit? Natakot ka ng ganyan, kagabi sobra kang inom, sumuka ka sa sarili mo. Kailangan kitang linisin, hinawakan mo ako ng mahigpit, hindi ka bumitaw. Pagod na ako kaya natulog na lang ako sa tabi mo, sinabi niya ito ng parang walang pakialam. Para bang nagsasalaysay ng isang napakakaraniwang maliit na bagay, ang paliwanag ni Anyon. Mukhang makatuwiran, sobra akong uminom, sumuka ako. Inalagaan niya ako, hinawakan ko siya at hindi binitawan, sobrang pagod siya. Kaya natulog na lang sa tabi, lahat ay tila may saysay, tama. Pasensya na, ate yon, abala ako sayo. Nagmamadaling humingi ng tawad, mainit ang pisngi, gusto kong magtago sa isang butas. Walang problema, mahinang sagot ni Anyon, binuksan ang kumot at tumayo. Natural na inayos ang robe, maligo ka na, amoy alak ka. Babalik muna ako sa kama ko, naglakad siya ng nakapaa sa carpet, patungo sa kabilang kama. Sa bawat hakbang, umuugoy ang laylayan ng robe, binabalangkas ang makinis na linya ng kanyang binti. Natulala akong nakatingin sa kanyang likuran, sobrang gulo ng isip ko, ang panaginip na yon ay napakatotoo.
Napakatotoo na naalala ko pa ang hawak na yon, ang mahinang daing niya sa aking tainga. Nararamdaman ko pa ang sobrang lapit, ang init. Pero kung hindi yon panaginip, paano ipapaliwanag ang kalmadong ito ni Anyon? Paano siya magiging parang walang nangyari matapos ang ganitong pangyayari? Mekanikal akong bumaba sa kama. Mahina ang mga hakbang pumasok sa banyo, sumara ng pinto, binuksan ang shower. Bumuhos ang mainit na tubig, sumandal ako sa malamig na tile na pader. Pumikit, sinubukang balikan ang lahat ng nangyari kagabi. Teka. Bigla akong nagmulat, tumingin sa sahig sa pintuan ng banyo, tuyo at malinis. Walang bakas ng tubig, kung pumasok nga si Anyon kagabi, o kung inalalayan niya ako papasok upang linisin. Hindi dapat ganito katuyo ang sahig, ang lahat ba mula sa pagpasok niya sa banyo hanggang sa mga nangyari pagkatapos. Talaga bang panaginip ko lang lahat, bunga ng aking imahinasyon sa ilalim ng maraming stimuli ng alkohol, ng tunog sa katabing kwarto at ng iyong pag-uusap? Isang panaginip na ginawa ko sa aking isip, ang pagkaunawang ito ay nagpagaan ng aking loob, pero kasabay nito ay mas malalim na pagkakasala at pagsisi sa sarili. Hanye, umabot ka na pala sa ganitong antas ng masamang pag-isip. At nakagawa ka pa ng ganito kadetalyado at makatotohanang panaginip, tumingin ako sa sarili ko, ang mga mararahas na eksena sa panaginip. Ay hindi mapigilang muling lumitaw, sa ilalim ng mainit na tubig, may kahiyahiya akong reaksyon. Puno ng isip ko ang anyo ni Anyon noong siya'y naantig sa panaginip, ang malalabo niyang mata. Ang bahagyang nakabukang pulang labi, ang umaalon na kurba, sa pinakamakasalanan kong imahinasyon, iniisip ko si Anyon habang ginagawa ko ito sa sarili ko. Ito ay halos isang paglapastangan sa aming relasyon, nagmamadali akong naligo, at nang handa na akong lumabas ng banyo. May natitira pang pamumula at pagkakasala sa aking mukha, mula sa paglalakbay na yon, sa pagitan naming dalawa ni Anyon. Sa ilalim ng tila walang problemang relasyon, may mga bagay na tila tahimik nang nagbago, sa panlabas ay normal ang lahat. Nanatili pa rin kaming isang seryosong vice-presidente, at isang masipag na subordinate, sa loob ng kumpanya. Mahigpit pa rin siya sa akin. Lalo na ngayong nasa kritikal na yugto ang proyekto, mas malalim ang kanyang mga hinihingi kaysa dati. Ang mga plano na ginagawa ko sa magdamag, palagi niyang natutukoy ang problema ng diretsyo, pinipilit akong baguhin hanggang maging perpekto. Minsan sa pantry, magtatanong siya nang walang pakialam kung kamusta ang pahinga ko. Ang kanyang mga mata ay payapa, parang ang gabing iyon sa hotel na magkatabi kami sa kama ay talagang pag-aalaga lang sa isang lasing na nakababata. Simple at dalisay, walang iniwang puwang, masigla pa rin. Parang isang paru-parong hindi napapagod, gumagalaw sa loob ng kumpanya, paminsan-minsan ay lumalapit sa aking mesa. Nagkukwento ng tsismis o nagrereklamo na si Anyon ay nagbibigay sa akin ng sobrang trabaho. Si Yunjay ay may mga mata na para sa iyo lang, Anyon, ako'y halos nawalan na ng pabor. Siya ay nagbibiro ng kalahating totoo, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusuri sa akin, napipilitan lang akong umiti. Ang aking puso ay labis na nag-aalala, dahil iba ang lalaki at babae, ang magkakasama sa isang silid ay isang bagay. Ito ay aming sikreto, si Anyon at ako ay patuloy na nag-uusap sa pamamagitan ng aking maliit na haw. Alam niya ng malinaw, ito ako. Sa tuwing naaalala ko ang gabing iyon ng paglalambingan. Ako ay napahiya, parang gusto kong maghukay ng 3 silid at isang sala. Siya ay nagpapalit-palit sa pagitan ng aking malaking haw at maliit na haw. Para siyang may split personality. Ang malaking haw ay tulad ng dati. Karaniwang usapan, ako ay kanyang nasasakupan at nakababata. Ang maliit haw ay normal ding nag-uusap. Ngunit ang pakiramdam sa akin ay mas malapit o halatang mas luwag kumpara dati. Para siyang isang malapit na lalaking kaibigan na katumbas niya, higit sa kaibigan, kulang sa magkasintahan. Ako ay mahiyain sa totoong buhay, ngunit sa maliit na haw, nagsimula na akong maging malaya. Sa pag-uusap kay Anyon, paminsan-minsan ay nagbibiro ako ng matapang. Si Anyon ay nakatitig sa kanyang telepono. Paminsan-minsan ay hindi napigilan ang pagtawa, tinatakpan ang kanyang bibig. Si Suningning ay hindi alam ang dahilan, walang muwang na tumingin kay Anyon. Yunji, ano ang pinapanood mo? Ang saya ng tawa mo. Napagtanto ni Anyon ang pagkakamali, mabilis na itinago ang telepono at nagpaliwanag. Ang aking pamangkin sa bahay ay hindi nakatatag, natumba. Nagdilim ang mukha ko. Nilalait mo ba ako? Nagtatakang lumingon si Suningning sa akin, malabo na nagtanong. Kamakailan lang ba ay may nobya ka na? Bakit buong araw kang nagte-text? Tumaas ang pintig ng puso ko. Agad akong tumanggi, anong sinasabi mo? Nakikipag-ugnayan ako sa kliyente para sa mga pangangailangan. Abala ako, nagkunwari akong kalmado, pinatay ang screen, at sa pilitang ibinalik ang atensyon sa spreadsheet sa harap ng computer. Biglang nag-type ang daliri ko sa keyboard ng ilang beses, talaga. Binigyan ng Ningning ng mahabang tono. Halatang hindi siya naniniwala. Sumimangot si Ningning pagkatapos ay ngumiti at binaba ang boses.
Uy, seryoso, hindi ka normal kamakailan. Palagi kang nakatitig sa telepono at mumingiti ng tanga, ang iyong mga mata ay lumilipad-lipad, ang iyong mukha ay namumula. Katulad noong nagmamahalan pa tayo, pareho ang ugali. Ang kanyang mga salita ay parang karayom. Tinusok nito ang pinakamahina kong bahagi. Ako ay pinalis ang tingin sa mesa ni Anyon, siya ay nakayuko habang nagbabasa ng dokumento. Ngunit ang kanyang bibig ay tila may napakapinong ngiti. Huwag manghula, ito ay dahil sa trabaho ko. Hindi ako makalabas. Lumapit si Ningning, ang kanyang hininga ay dumampi sa aking tainga. Tama na, Ningning, sinasabi ko sa'yo. Kung may nobya ka talaga, dapat ako ang una mong sabihan. Kailangan kong para kay Yonjay. At para na rin sa sarili ko, bantayan ka. Binigkas niya ng malinaw ang salitang Yonjay, ngunit ang kanyang mga mata ay may ibang tinutukoy. Tumingin siya sa direksyon ni Anyon. Biglang lumabas ang malamig na pawis sa aking likod. Ang likas na talino ng babaeng ito ay nakakatakot. Nakakita ba siya ng kahit ano? Impossible. Si Anyon at ako ay perpekto sa loob ng kumpanya. Ang banayad na pagbabagong iyon ay nasa mga detalye lamang na hindi napapansin at sa lihim na maliit na WeChat account. Sige, ikaw ang una, Sudak Xiaoji. Palamuti lang ang sagot ko, gusto ko lang siya mapaalis agad. Nasiyahan si Ningning, tumayo siya. Sumipol at bumalik sa kanyang mesa. Huminga ako ng malalim, tumingala. Nabunggo ko ang tingin ni Anyon. Mabilis niyang inalis ang kanyang paningin, kinuha ang kanyang tasa at tumayo. Pumunta para kumuha ng tubig. Ang kanyang likuran, elegante at mahinahon. Sa wakas, dumating na ang pinakamahalagang sandali ng proyekto. Dinala kami ni Anyon, Ningning at iba pang pangunahing miyembro ng team. Araw at gabi sa meeting room. Ang sunod-sunod na matinding trabaho ay nagbigay ng pagod sa bawat isa. Ngunit ang kapaligiran ay may kakaibang sigla. Si Anyon ang ganap na sentro, suot ang isang maayos na inayos na suit na palda. Nakatayo sa harap ng projector screen, nag-uutos at nagdidirekta ng walang alinlangan. Ang tiwala at kabaliwan na ipinapakita niya habang namumuno ay ibang-iba sa malambing na yakap na minsan ay kanyang ipinapakita ng pribado. Nagbibigay ito ng napakalakas na atraksyon. Nakaupo ako sa ibaba, nakikinig sa malinaw at makapangyarihang boses niya. Ngunit ang aking paningin ay hindi sinasadyang sumunod sa kurba ng kanyang likod na naninigas dahil sa pagtaas ng kanyang braso, at napunta sa kanyang bukong-bukong na tila mas pino dahil sa suot niyang stiletto. Sa aking isipan, hindi na angkop na pumasok ang alaala ng hapong iyon ng ambiente noong nagbiyahe kami, ang pakiramdam ng kanyang bukong-bukong sa aking panaginip. Bigla kong kinurot ang aking hita, pinilit ang sarili kong mag-concentrate. Honey, ano ang iniisip mo? Oras ng trabaho ngayon. Natapos ang pulong alas negatibo 1:00 ng gabi. Pumalakpak si Anyon, ang kanyang boses ay may bahid ng pagod, ngunit malinaw pa rin. Pagod na kayo lahat. Umuwi na kayo at magpahinga ng mabuti. Bukas na ang huling araw. Nag-order na ang kumpanya ng midnight snack. Kain muna kayo bago umuwi. Pumasok ang kasamahan sa administrasyon na may dalang kariton ng pagkain. Ang opisina ay napuno ng amoy ng pagkain. Nagsama-sama ang mga tao at naging mas magaan ang kapaligiran. Wala akong gana, kumuha ako ng kape at pumunta sa bintana. Bakit hindi ka kumain? Mahaba pa ang gabi. Ang boses ni Anyon ay umalingaw-ngaw sa likuran ko. Lumingon ako. May dala siyang maliit na fruit salad, nakasandal sa windowsill sa tabi. Hindi ako masyadong nagugutom. Ngumiti ako, napansin ang bahagyang anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Sister yon, magpahinga ka rin. Ikaw ang pinakapagod sa mga araw na ito. Inikot ni Anyon ang blueberry sa kanyang salad gamit ang maliit na tinidor. Ang tono niya ay parang walang pakialam. Sanay na ako. Kapag nakuha natin ang proyektong ito, bibigyan ko kayo ng malaking bonus sa katapusan ng taon. Huminto siya saglit, pagkatapos ay biglang tumingin sa akin. Kapag tapos na ang pagiging abala, magbakasyon kayo. Magpahinga ng mabuti. Sa kanyang mga mata, tila may ibang kahulugan. Ang magpahinga ng mabuti na yon. Parang isang hindi sinasabing pahiwatig. Biglang tumigil ang tibok ng puso ko at nakasagot lang ako ng malabo. Sa oras na yon, si Ningning ay lumapit, may dalang tray na puno ng pagkain na parang maliit na bundok. Sumiksik siya sa pagitan namin. Sister yon, honey. Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawang lihim? Ang kanyang bibig ay puno ng pagkain, namumugto ang kanyang mga pisngi. Ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na umiikot sa pagitan namin. O, kung patuloy kang kakain ng ganyan. Ang bonus sa katapusan ng taon ng kumpanya, baka ubusin mo na lahat. Tumawa si Anyon gamit ang kanyang tinidor. Bahagyang itinuro ang tray ni Ningning, madaling inilayo ang usapan. Sumigaw si Ningning. Sister yon, hindi ka patas. Hindi mo sinasabi si Hani kapag hindi siya kumakain, pero ako naman ang sinisiraan mo. Sinadya niya akong siko at kumurap sa akin. Tumingin ako sa tabi ko. Kaya yun na tahimik na umiti at kay Ningning na masigla at walang muwang. Isang napaka-aerial na pakiramdam ng pagkalito. Ang humawak sa akin.
Sa isang banda, ang malinaw na hangganan ng pagkakakilanlan sa totoong buhay. At ang matalik na relasyon ng magkaibigan mula pagkabata. Sa kabilang banda, ang ambiguity na dumadaloy sa lihim na WeChat account na yon. At ang gabing iyon na hindi matukoy kung totoo o hindi. Ang dalawang magkaibang estado na ito. Ngayon ay nakakatakot na nag-overlap. Noong gabi bago ang bid para sa proyekto, matapos kong i-verify ang lahat ng huling datos. Upang matiyak na walang mali, alauna na ng madaling araw. Ang buong opisina. Tanging ang ilaw sa aking mesa ang natitira. Pagod na sumandal ako sa aking upuan, minasahe ang aking namamagang batok. Malapit ko nang patayin ang computer at umalis nang lumiwanag ang screen ng aking telepono. Ito ay isang WeChat mula kay Anyon. Ipinadala sa aking personal na account. Nasa opisina ka pa ba? May kung anong gumalaw sa aking puso. Sumagot katatapos lang. Aalis na ako. Sister Yon, hindi ka pa natutulog. Hindi makatulog. Medyo kabado. Sumunod ang isang emoji na may bahid ng lambing na bihira niyang gamitin. Ang aking puso. Para itong marahang kiniliti ng isang balahibo. Huwag kang mag-alala. Napakahusay ng paghahanda natin. Bukas ay tiyak na magiging maayos ang lahat. Nagtype ako para aliwin siya. Ellen. Nariyan ka kaya ako kumpiyansa. Ang pangungusap na ito ay napakasimple. Ngunit puno ng tiwala. Ang pagkaunawang ito ay nagpainit sa aking dibdib. Naglakas loob ako at nagpadala ng mas matapang na mensahe. Kung hindi ka makatulog, pwede kitang samahan sa pag-uusap o gaya ng dati, maglaro tayo ng laro. Para ma-distract ang iyong isip. Matapos ipadala ito, hinawakan ko ang aking hininga ng may kaba. Sa pagkakataong ito, walang dahilan ng alak, walang takip ng boses mula sa kabilang kwarto. Ang aking pagsubok ay mas direkta at mapanganib. Sa panig ni Anyon, nagpakita ito ng nagtatype ng napakatagal. Matagal na inakala kong nagalit siya o nag-iisip kung paano tatanggihan ng maayos. Sa wakas, isang larawan ang ipinadala niya, sobrang dilim ng ilaw. Kuha ito sa kwarto, medyo nakatago ang anggulo, hanggang sa ibaba ng collarbone lang ang kita. Suot niya ang pamilyar na damit tulog na gawa sa espesyal na tela, pero mas nakabukas ang kwelyo kaysa dati, hindi kita ang mukha. Hindi naman sobrang hubad, pero ang tamad at pribadong pakiramdam. May bahid ng tahimik na imbitasyon, mas may epekto kaysa sa anumang lantad na litrato. Biglang tumigil ang paghinga ko, kumulo ang dugo, ate yon. Nanginginig kong tinatype ang dalawang salita at ipinadala, may tono ng hindi makapaniwala. Hindi makatulog, naghahanap ng gagawin, mabilis siyang sumagot. May bahid pa rin ang tono ng pagbibiro na hindi mo masabi kung seryoso o hindi, tinutukoy niya ba ako? O ang sarili niya, o pareho, halos maisip ko ang ekspresyon niya sa oras na yon. Tiyak na may bahid ng panunukso at nakatagong galaw ng pagiging mapangakit. Hindi lang maganda, huminga ako ng malalim, sinubukang pakalmahin ang nag-aalab na katawan at isip. Parang nagbuhos pa ng langis sa apoy, anong gagawin mo? Tanong niya, parang mga ngaso na naghagis ng pain, matyagang naghihintay na makagat ang biktima. Anong gagawin? Tiningnan ko ang litratong puno ng pahiwatig sa isip ko. Puro panaginip ng gabing iyon ng paglalakbay, pero itong babaeng nasa harapan ko. Ang malaking pagkakaiba ng kanyang pagiging seryoso sa araw-araw at ang pribadong sandaling ito, ang tali ng rason. Sa sandaling iyon ay tuluyang naputol, nag-vibrate muli ang telepono, bagong litrato mula kay Anyon. Mas matapang ang anggulo, mas nakabukas ang damit, puting balat ang lumabas. Ang lace sa gilid ay naglalaho at lumilitaw, malakas na pagkakaiba sa tekstura ng makinis na seda. Ang litrato ay tumigil sa pinakatempting na bahagi, nag-iwan ng walang hangganang imahinasyon. Biglang natuyo ang lalamunan ko, tuyot ang bibig, hindi na ito pahiwatig. Halos lantad na ito, sumunod na lumitaw ang voice message. Nanginginig kong pinindot, dinala ang telepono sa tenga, walang inaasahang mapangakit na salita. Wala man lang kumpletong pangungusap, ilang mabilis at pigil na paghinga lamang. Maikli, mapangakit, nanginginig ang dulo ng tono at biglang natapos. Ang tunog na ito ay mas nakakasira kaysa sa anumang lantad na salita, sobrang katulad ng panaginip. Bigla akong uminom ng malaking lagok ng malamig na kape, sinubukang patayin ang apoy na sumiklab sa dibdib. Ate yon, ito ba ay pagsubok sa aking pagpipigil? O, kaya mo bang harapin ang pagsubok, parang nakikita niya ako sa kabila ng screen. Nakita ang aking kahihiyan sa sandaling iyon, ang pagpasok sa walang taong opisina ay naging pinakamapanganib. Ipadala mo sa email ko, bukas walang pagkakamali, umuwi ka ng maaga at magpahinga. Parang ang taong naglalaro sa dummy account kanina ay hindi isang tao. Ang pagkakahiwalay na ito ay nagpainit ng dugo ko, pero mas naging nakakainganyo, huminga ako ng malalim. Pinilit ang sarili na kumalma, sumagot, sige. Ate yon, ipapadala ko na sayo, magpahinga ka rin ng maaga.
Isinara ang computer, lumabas ng gusali, may lamig ang hangin ng gabi. Pero hindi nito napawi ang init ng katawan ko at ang kaguluhang nararamdaman. Ano ba talaga ang ibig sabihin niyan yon? Paglalabas ng stress sa trabaho o larong hindi na kailangang sabihin ng matatanda. Sari-saring ideya ang dumating, hindi mawari kinabukasan. Sa bidding ng proyekto, may konting itim sa ilalim ng mata ko, pero ang diwa ay nasa kakaibang. Sobrang excited na estado, si Anyun ay mas lalong nagniningning, suot niya ang isang sukat sa kanya na dark blue na damit na may palda, perpektong makeup, sobrang presensya. Si Ningning ay nakaupo sa tabi ko, mahinang bumuntong hininga, ang ganda ng estado ni ate yun ngayon. Sigurado na, ang buong presentasyon ay tuloy-tuloy. Walang kamalian, ang resulta ay walang duda, matagumpay naming nakuha itong mahalagang proyekto para sa kumpanya, umalinggaw ang palakpakan. Ang salo-salo ay idinaos sa isang mamahaling restaurant. Masigla ang kapaligiran ng team, lahat ay nag-aalay ng inumin kaya Anyun, bihira siyang mag-relax. Tumanggap siya ng lahat, pagkatapos ng ilang baso ng red wine, naglalaro ang kanyang mga mata. Lumalabas ang pang-akit, minsan ay dumadapo sa akin, maikli ngunit sobrang init. Lumapit si Ningning sa tenga ko, may amoy ng alak, sabay bulong, tingnan mo. Si ate yon, ang saya-saya ngayon, parang ibang tao. Sa tingin mo, may nililigawan na ba siya? Yung ganyang itsura. Kamukha noong ako ay nasa kasagsagan ng pag-ibig. Nanlumo ang puso ko. Pilit kong pinakalma ang sarili. Hindi ba normal lang na maging masaya kapag nanalo ng malaking proyekto? Hindi, pumikit si Ningning na parang pusang may alam sa lahat. Tumpak ang kutob ng babae. Si ate yun ay halatang minamahal na. Sino kaya ang lalaki? Ibinaba ko ang ulo at kumain. Malabo kong sagot, paano ko malalaman? Lene, sana hindi ikaw. Gamit ang tinidor, hinipo ni Ningning ang stick sa plato. Kalahating biro, kalahating babala, kung hindi, ang aming samahan ni ate yun na maraming taon. Ay matatapos na. Ang mga salita niya ay parang karayom na tumusok sa aking dibdib. Sa pinakamahinang bahagi, hindi ko sinasadyang tumingin kay Anyun pero siya ay nakatingin sa akin. Nagtagpo ang aming mga paningin. Ngumiti siya ng bahagya at itinaas ang kanyang baso. Sa gitna ng maingay na tao, ginawa niya sa akin ang isang napakagaan na pag-aalay ng baso. Ang kilos na ito, bagamat parang ordinaryo, ay dahil sa mga lihim ng nakaraang gabi at madaling araw. Ay puno ng mapanganib na pangakit. Biglang huminto ang tibok ng puso ko at mabilis kong itinaas ang aking baso bilang tugon. Malapit nang matapos ang salusalo. Si Anyun ay tila lasing na, namumula ang mga pisngi. At ang mga mata ay malalim na. Hinawakan niya ang kanyang noo at sinabi sa lahat. Pakinggan niyo ako, medyo nahihilo na ako. Mauuna na akong umuwi. Hanye, ikaw ang bahala na maiuwi ng ligtas ang lahat. Sa wakas, ihatid mo ako pauwi. Ang huling pangungusap na ito. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit malinaw itong dumating sa aking tainga, bago pa man ako makasagot. Biglang tumayo si Lin Chen at nagsabi, ate yon, ako na ang maghahatid sa iyo pauwi. Hayaan mo si Hanye na samahan ng iba. Ang mga salita ni Lin Chen ay parang mahinang kulog, na sumabog sa aking tenga. Wala pa akong oras para mag-react, umiti si Anyun at itinaas ang kanyang kamay. May bahid ng kalasingan ngunit hindi mapag-aalinlanganan, Lin Chen. Marami ka ring nainom. Maaga ka nang umuwi. Si Hanye ang project manager. May ilang natitira pang gawain, sa sasakyan na lang natin pag-usapan. Ang kanyang mga salita ay makatuwiran. Ginamit ang trabaho bilang dahilan, hindi masasagot. Tila may sasabihin si Mingming. Gusto pang magsalita, ngunit sa huli ay nilunok na lang niya ang mga salita. Bumulong na lang siya. Sige, ate yon, pagdating mo sa bahay, mag-chat ka sa grupo. Lumingon siya sa akin at tiningnan ako ng masama, puno ng babala at isang bahagyang sama ng loob. Nanginig ang anit ko, napilitan akong sumagot. Ate yon, huwag kang mag-alala. Nagwakas ang salusalo sa ingay. Sa huli, ako na lang at si Anyun. Ang nakatayo sa harap ng restaurant. Sa hangin ng gabi, ang payat na katawan ni Anyun ay tila mas lasing pa sa simoy ng hangin, ang kanyang mga hakbang ay bahagyang sumuray-suray. Mabilis akong lumapit, hinawakan ang kanyang braso ng mahina, ate yon. Ingat! Hindi siya tumanggi at bahagyang sumandal sa akin. Na may bahagi ng kanyang timbang. Ang pamilyar na halimuyak, hinaluan ng amoy ng red wine, ay umiikot sa aking ilong, mas nakakabighani kaysa dati. Dumating ang driver ng sasakyan. Binuksan ko ang pinto, iningatan ang kanyang ulo. Hayaan siyang pumasok. Si Anyun ay tila pagod na, nang makapasok ay bahagyang pumikit. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakasandal sa upuan. Umupo ako sa tabi ni Anyun, matigas ang katawan. Hindi makagalaw. Ang kanyang ulo, dahil sa bahagyang pag-uga ng sasakyan, ay unti-unting dumula sa aking balikat. Pinigilan ko ang aking paghinga, ramdam ko ang init ng kanyang katawan, at ang halos hindi mahahalata. Ngunit laging nandyan na nakakaakit na halimuyak.
Hindi ko namamalayan na gumalaw ang aking lalamunan, mabilis ang tibok ng puso. Ang katuwiran ay nagsasabi sa akin na dapat ko siyang itulak palayo, o kahit man lang umupo ng malayo. Ngunit ang aking katawan ay parang nakaipit sa lugar, sakim na kumukuha ng mapanganib na damdamin. Tila mas naging mahaba ang biyahe, ngunit panandalian din na parang isang buhay, sir. Dumating na, paalala ng driver, ako'y nagising mula sa panaginip. Mabilis akong sumagot, sige po, salamat kuya. Bahagya kong inikot ang balikat, nahilo ako. Dumating na, dahan-dahang nagising si Anyon, may kalituhan pa ang mga mata. May tamlay at pagkababae mula sa pagkagising, ipinikit niya ang mata at umupo ng tuwid. Tumingin sa labas ng bintana, tila hindi niya pinansin ang pagkakatulog niya sa akin kanina. Natural niyang binuksan ang pinto ng kotse, mabilis akong sumunod at nagpasalamat sa lahat. Isang ding, dumating ang elevator sa sahig, sinira ang katahimikan. Inalalayan ko si Anyon hanggang sa pintuan ng kanyang bahay, sa sandaling bumukas ang pinto. Isang bagay na personal sa kanya, lahat ay tumuturo sa isang mapanganib at nakatutuksong direksyon. Nakatayo ako sa pintuan, nag-aalinlangan, hindi na kailangan, ate yon. Huli na, uwi na ako, ang sabi ko, tuyo ang boses. May kahinaang ikinainis ko sa sarili, sinasabi ng isip na dapat na agad akong umalis. Ngunit parang nakaugat ang mga paa, tumayo si Anyon at naglagay ng isang pares ng kulay abong tsinelas para sa lalaki. Sa tabi ng aking paa, ang galaw ay natural na parang pinaplano ng maraming beses. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng bahay, huminga ako ng malalim, yumuko upang magpalit ng tsinelas. Bago ang tsinelas, ngunit ang sukat ay hindi inaasahang akma, ang natuklasan ito. Nagpalaktaw ng isang tibok ang puso, sinundan ko siya sa sala, ang silid ay simple at eleganteng nakaayos. Ang hangin ay puno ng parehong pabango tulad ng sa kanya, hinubad niya ang jacket at isinabit. Sa loob ay isang sutlang blusa, ang 2 buton sa itaas ay hindi ko alam kung kailan nabuksan. Naglabas ng isang piraso ng maselang collarbone, tubig o iba pa, sabi niya, pumunta sa island counter ng open kitchen. Nakatalikod sa akin, binuksan ang refrigerator, yumuko upang kumuha ng bagay, ang pencil skirt ay naninikip. Nagbalangkas ng isang nakasisindak na kurba, tuyo ang aking lalamunan, sobrang kulang sa tubig. Tubig na lang, salamat ate yon. Si Anyon mula sa refrigerator. Kumuha ng 2 bote ng mineral water, nang lumingon, ang 3 butones ng blusa. Hindi ko alam kung kailan din lumuwag, ang kanyang basang daliri ay bahagyang dumampi sa likod ng aking kamay. Ang malamig na pakiramdam ay nagpatalon sa akin, takot sa akin. Tumawa si Anyon. Binuksan ko ang takip at uminom ng maraming, ang tubig ay dumaloy pababa ng baba, pumapasok sa kwelyo. Ate yon, lasing ka na. Siya ay tumawa ng mahina. Lumapit ng isang hakbang, ang pabango na may halong amoy ng alak ay dumapo sa akin. Kagabi, hindi mo ginawa ito, biglang dumampi ang daliri sa mainit na pisngi. Ang dulo ng daliri ay mainit, bigla kong hinawakan ang kanyang pulso, natural niyang inikot sa aking baywang. Ang pencil skirt kasama ang pagdulas ay umabot sa baywang, nang dumikit ang aking palad, nanginginig siya. Sa kwarto, hinal niya habang kinakagat ang aking tainga, mga daliri na pumapasok sa aking buhok. Nang dumaan siya, nabangga namin ang klorera sa pasilyo, walang nagbigay pansin. Kinalong ko siya, nahulog sa malambot na malaking kama, biglang nagising ang memorya ng katawan. Ang pakiramdam na ito ay kahawig ng panaginip noong gabi ng biyahe, ngayon alam mo na hindi panaginip. Ang kanyang boses ay paos, may tagumpay ng ngiti, yumuko ako at hinalikan siya. Lahat ng rason ay nawasak, parang 2 tuyo ng mahabang panahon na apoy, isang apoy lang ay nagliyab. Ang tugon ni Anyon ay mas matindi kaysa inaasahan, bawat hininga, bawat panginginig ay malinaw na naririnig. Nag-away kami tulad ng mga hayop, naghahanap, parang kakainin ang isa't isa, hindi alam kung gaano katagal. Dahan-dahang humupa ang bagyo, walang nagsalita, sa katahimikan ay tanging ang unti-unting paghinto ng mga hininga. Bumalik ang rason, malaking pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan ang biglang bumalot sa akin. Tumayo ako, gusto kong makita ang kanyang ekspresyon, sa dilim. Ang kanyang mga mata ay sobrang maliwanag, puno ng komplikadong emosyon, may bagay na hindi ko maintindihan. Narinig ko ang aking sarili na nagsalita, ang boses ay sobrang paos, ngunit inilabas niya ang hintuturo, dahan-dahang pinindot ang aking labi. Huwag magsalita, mahina ang kanyang boses, may tamlay pagkatapos ng gawain. At isang pagkawalang duda, maligo ka, tinulak niya ako. Siya mismo ay nakahiga pa rin, hinila ang kumot upang takpan ang katawan, naglabas ng makinis na balikat. Tumayo ako at ang aking mga hakbang ay parang may kalungkutan habang pumapasok sa banyo. Bumuhos ang mainit na tubig. Saka ko lang naramdaman ang takot at kakatwa. Talaga bang ginawa namin yon? At si Anyon? Ang aking kababata, ang aking supervisor, ang lihim na kathang-isip ng aking kabataan. Ngayon, pagkatapos maligo, nakabalot ako ng tuwalya.
Nakatayo ako sa tabi ng kama na halos hindi alam ang gagawin. Gabi na, matulog ka na sa silid para sa bisita. Tinuro niya ang katabing silid. Ang kanyang tono ay tahimik, hindi ko malaman kung galit o masaya. Binuka ko ang aking bibig, gustong itanong kung ano ang susunod. Ano ito para sa atin? Ngunit lahat ng mga salita ay nanatili sa aking lalamunan. Sa huli, mahinang tumugon ako. CJ, nakahiga sa kama ng silid para sa bisita, wala akong antok. Ang katawan ay pagod, ngunit ang isip ay sobrang gising. Walang ingay mula sa katabing silid. Mukhang natulog na si Anyon. Nagising ako sa panginginig ng telepono. Kinuha ko ito at tumingin. Si Ningning ang nagmensahe sa aming maliit na grupong chat. At Anyon at Hanyi, ayos ba kayo sa engineering? Tanghali na, ako ang manlilibre. Para ipagdiwang, kahit saan nyo gusto pumili. Nanlumo ang dibdib ko. Tumingin ako sa chat ni Anyon. Walang pribadong mensahe. Huminga ako ng malalim. Sumagot ako, kagigising lang. Halos sabay. Sumagot din si Anyon. Maikli lang. Kayo na pumili ng lugar. Ako ang manlilibre. Natural ang tono. Parang wala lang nangyari kagabi. Tanghali sa pribadong silid ng restaurant. Pagdating ko, nandoon na si Ningning masayang binabasa ang menu. Nang makita ako, agad siyang kumaway. Hani, halika at pumili ng pagkain. Ngayon, talagang manlalamang tayo kay Yunji. Medyo kinakabahan akong umupo sa tabi niya. Ngunit ang aking tingin ay hindi sinasadyang napunta sa pintuan. Dumating si Anyon sa tamang oras. Nakapalabas na damit siya, maluwag na nakatali ang mahabang buhok. Magaan ang kanyang makeup. Gaya ng dati, siya ay elegante at angkop. Ngumiti siya at binati si Ningning. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay dumapo sa akin. Tumango siya at mumiti. Tahimik ang mga mata, angkop ang ngiti. Nakatingin sa akin. Tulad ng pagtingin kay Ningning, walang pagkakaiba. Para bang ang babaeng kagabi na nasa ilalim ko. Na malumanay na sumuko, ay isa lamang guni-guni ko. Ang tanghalian na ito, ay hindi ko nalasahan ng maayos. Si Ningning ay nag-uusap ng walang tigil tungkol sa mga susunod na hakbang ng proyekto at tsismis sa opisina. Si Anyon ay paminsan-minsang sumasang-ayon, mahina ang tono. Gaya ng dati, kinuha niya ang silantro na ayaw kong kainin. Mula sa aking plato, natural. Lahat ay gaya ng dati. Ngunit alam ko, lahat ay hindi na pareho. Pagkatapos kumain, si Ningning ay tinawag ng telepono at umalis. Ako na lang at si Anyon ang natira sa harap ng restaurant. Biglang naging tahimik at kakaiba ang kapaligiran. Naglakas loob ako, tumingin sa kanya. Yunjay. Pinutol ako ni Anyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at inayos ang kanyang buhok na ginulo ng hangin. Tahimik na tumingin sa akin, nakangiti. Nagpause siya, pagkatapos ay nagdagdag sa pagitan ng mga matatanda. Ang pagnanasa at impulsyon ay normal. Huwag masyadong isipin. Huwag ding magkaroon ng pasanin. Ang kanyang tono ay sobrang magaan, parang nag-uulat tungkol sa panahon ngayon. Ang puso ko ay parang may bumabangga ng malakas. Masakit. Kaya, aksidente lang iyon. Narinig ko ang sarili kong boses. Tuyo, bakit? Ano pa? Tanong sa akin ni Anyon. Ang kanyang mga mata ay may bahagyang pagsisiyasat at babala. Magtrabaho ka na lang ng maayos. Huwag mong hayaang mapansin din na Ningning at ng iba. Pagkatapos sabihin, sumenyas siya ng taxi. Binuksan ang pinto, lumingon at mumiti sa akin. Kita tayo sa opisina. Sumama ang sasakyan sa daloy ng trapiko at nawala. Tumayo ako sa lugar. Medyo nakakasilaw ang araw. Kaya, para sa kanya, iyon ay isang pangyayari lamang ng pisyolohikal na pangangailangan na hindi kailangang panagutan. At ako'y naging malungkot na naniniwala. Nag-vibrate ang telepono. Mula sa aking WeChat Domi account, nagmensahe si Anyon. 6 na salita lamang, mahal, kita tayo mamaya. Tiningnan ko ang 6 na salita, pagkatapos ay tumingala muli sa direksyon kung saan nawala ang taxi. Isang puso ay lubusang lumubog. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Bumalik sa kumpanya, normal ang lahat. Nakasara ang pinto ng opisina ni Anyon. Nakaupo ako sa aking workstation, nakatitig ng blanko sa screen ng computer. Ang salitang aksidente ay parang tinik. Nakatusok sa puso. Ang mahal sa maliit na account ay parang kawit. Matindi, hindi mapakali. Sa hapon, may department meeting na pinangunahan ni Anyon. Suot niya ang isang maayos na jacket na may matalas na gupit, malamig ang tono, malinaw ang lohika. Iba siya kagabi. Nakaupo ako sa ibaba, hindi ko mapigilan ang tingin. Nahuhulog sa kanyang mga labi na bumubukat sumasara, naalala ko kung paano siya kagabi sa labas. Tila napansin niya ang aking tingin. Tumingin siya pataas, nagtagpo ang mga mata, walang pagtigil. Tahimik na umalis, para bang ako'y isang walang kwentang tao sa ibaba. Iwiyay, tapos na ang meeting, tumayo ang lahat at umalis. Nag-empeke ako ng mga gamit, medyo mabagal, naiwan sa huli. Si Anyon ay umabot sa pintuan, huminto ang kanyang mga hakbang, lumingon. Boses na tanging kaming dalawa lang ang nakakarinig, mag-overtime mamayang gabi, suriin ang proyekto. Gawin ang unang draft ng ulat, ipadala sa akin.
Utos, walang duda. Pagkatapos sabihin, lumingon siya at umalis. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig. Tuyo at matalas. Gabi na, ako na lang mag-isa sa opisina. Pagkatapos kong i-type ang huling salita ng ulat, halos 11:00 na. Nag-unat ako. Ipinadala ang file sa email ni Anyon. Halos sabay, nagliwanag ang cellphone. Maliit na account. Nagpadala si Anyon ng lokasyon, malapit sa kumpanya. Isang mataas na klase ng hotel. Dagdag na mensahe. Ang room card ay nasa front desk. Pumunta ka ngayon. Diretsahan. Tuwiran, kahit ang bantas ay nag-uutos. Tiningnan ko ang mensaheng iyon, biglang umakyat ang dugo sa aking ulo. Ang malamig at malayong pag-ugali sa meeting room kanina. At ang tuwirang imbitasyon sa hating gabi ngayon sa hotel. Ang matinding kaibahan na ito ay mas nakaka-excite kaysa sa anumang pang-akit. Kinuha ko ang jacket, bumaba, sumakay ng taxi. Dumiretso sa hotel. Sa daan, nag-vibrate muli ang cellphone. Maliit na account pa rin. 3 salita, sulat, naghihintay sa'yo. Sinamahan ng isang malandi emoji. Ipinikit ko ang mga mata, sumandal sa upuan sa likod. Pakiramdam ko'y isang puppet na hinihila ng tali. Alam kong maaaring apoy sa unahan, ngunit hindi ko mapigilan ang aking sarili na tumalon. Sa suite, ilang ambience lights lang ang nakabukas, dilaw at malabo ang liwanag. Si Anyon ay nakasuot ng puting bathrobe, nakaslant sa sofa ng sala, may hawak na baso ng red wine. Maluwag ang sinturo ng robe, bahagyang nakabukas ang kwelyo. Kakaligo lang niya. Ang buhok ay kalahating tuyo, nakakalat, may pamumula sa kanyang mukha pagkatapos maligo. Nang makita akong pumasok, hindi siya tumayo, itinaas lang ang kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay parang may kawit. Nakita ko na ang ulat, maganda ang pagkakasulat. Ilinga-ilinga niya ang baso, hindi madetermina ang tono. Ipininid ko ang pinto. Lumapit, tumayo sa harap niya, hindi nagsalita. Sa ganitong oras, ang anumang salita ay sobra na. Itinaas niya ang kanyang mga tipto. Kusang humalik sa aking mga labi, may lasa ng red wine at hindi maaaring tanggihan na lakas. Ang sinturo ng robe ay madaling nahubad. Sa pagkakataong ito, walang alkohol na sumisira, walang panaginip na gumagambala. Lahat ay malinaw na nakakatakot. Mula sa sofa ng sala hanggang sa kama ng kwarto, mas aktibo siya kaysa kagabi. Kahit may pagwawala, parang naglalabas ng sama ng loob o parang nagpapatunay ng isang bagay. Nang matapos, pareho kaming parang inihagis mula sa tubig. Nakahiga siya sa aking dibdib. Hindi pa kalmado ang kanyang hininga, walang malay na gumuguhit ng bilog sa aking balat ang kanyang mga daliri. Kahulugan, bigla siyang nagsalita, boses na paos pagkatapos ng halik. Yenan, huwag muna nating ipaalam sa iyo ang tungkol sa atin. Kinabukasan ay Sabado. Paggising ko, wala na ang katabi ko. May tunog ng tubig mula sa banyo. Sa nightstand, may isang bagong set ng panlalaking kasuotan, hindi pa natatanggal ang tag. Sukat ko yon. Sa tabi, may isang note na may sulat na ilang salita na lumilipad na dragon at sumasayaw na phoenix. Isuot natin, sabay kumain ng agahan, kinuha ko ang damit. Ang presyo sa tag ay nakakagulat, tumigil ang tunog ng tubig. Lumabas si Anyon na nakabalot sa tuwalya, may basa at amoy ng peach-scented body wash. Nakita niya akong may hawak na damit, sandaling huminto ang pagpupunas ng buhok, hindi bagay. Bagay, tinupi ko ang sticky note at isiniksik sa bulsa ng pantalon. Masyadong magastos, ate yon, gusto kitang samantalahin. Pumunta siya sa harap ng dressing table, nagsimulang mag-alaga ng balat, walang pakialam ang tono. Maganda ang performance mo kagabi, sa salamin nakikita ko ang kanyang labi. Na para bang nakangiti ngunit hindi, hotel-restaurant, upuan sa tabi ng bintana. Umorder si Anyon ng masarap na western breakfast, dahan-dahang kumakain. Wala akong gana, tiyak na tono, naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Lihim na relasyon, kailangan mag-iwas, okay? Kinuha ko ang jacket, mauuna na ako, sa sandaling tumayo ako. Bigla siyang nagdampi ng kanyang dulo ng paa sa ilalim ng mesa sa aking binti, napakabilis. Napakagaan, parang balahibong dumaan, ngunit may halatang pang-akit. Nanigas ang katawan ko, tumingin ako sa kanya, umiinom siya ng juice na nakayuko. Mukhang walang muwang, parang ang maliit na galaw na iyon ay guni-guni ko lang. Itong babae, huminga ako ng malalim, umalis sa restaurant. Bumalik sa kumpanya, harap sa computer, ngunit isang salita. Wala akong mabasa, puro si Anyon ang nasa isip ko, ang kanyang seryosong mukha. Ang kanyang mga mata kapag nahuhulog, ang kanyang hindi mapakaling paa sa ilalim ng mesa. Nagkakasalubong ang iba't ibang eksena, pinapagulo ang isip ko, mga 3:00 ng hapon. Dumating si Anyon, pumasok siya sa aming departamento, diretso sa kanyang opisina bilang vice presidente. Sa pamamagitan ng glass wall, nakikita ko ang kanyang abalang figura sa likod ng mesa. Seryoso, nakatuon, nag-vibrate ang cellphone. Si Yao Hao, nagpadala siya ng litrato, ang gulo mula sa ilalim ng mesa. Hindi siya naka-stockings, nakayapak, isang takong na sapatos ang natanggal.
Manipis na bukong-bukong, mga daliring may pulang nail polish, sa madilim na carpet. Maputing nakakasilaw, kulay ng balat, malamig ang paa. Gumalaw ang lalamunan ko, bahagya, masyadong mababa ang aircon. Gusto ko ng taong magpapainit, tuwirang pahiwatig. Parang bato na ibinagsak sa tahimik na lawa, tuminala ako, tumingin sa kanyang opisina. Mukhang tumitingin din siya sa cellphone, may bahagyang ngiti sa labi, makalipas ang ilang minuto. May hawak akong dokumentong nangangailangan ng pirma, tumayo ako at pumunta sa kanyang opisina, kumatok. Pasok, ate yon, itong dokumento. Kailangan niyong tingnan at pirmahan, inilapag ko ang dokumento sa kanyang mesa, formal ang tono. Tumingala si Anyon, kinuha ang dokumento, mabilis na sinusuri. Seryoso ang ekspresyon, kailangan pang i-verify ang datos dito, itinuro niya ang isang bahagi. Bilogin gamit ang pluma, lumapit ako para tingnan ang itinuro niya. Lumapit ang distansya, naamoy ko ang kanyang banayad na pabango. Sa sandaling iyon, ang kanyang walang sapatos na paa ay tahimik na umabot mula sa ilalim ng mesa. Eksaktong tinapakan ng aking paa, mainit at malambot na pakiramdam. Nanigas ang buong katawan ko, muntik nang hindi makatayo, ngunit hindi siya nagbago ng mukha. Patuloy na nagsasalita ng mahinahon at propesyonal na tono tungkol sa problema sa dokumento at itong bahagi. Hindi sapat ang lohika, kailangang ayusin, nangati ang puso ko. Baguhin mo na, tawagan mo ako bago matapos ang trabaho, binawi niya ang kanyang paa. Muling nagsuot ng takong na sapatos, bumalik sa pagiging masigasig na vice-presidentean. Kinuha ko ang dokumento, halos sabay ang hakbang ng kamay at paa, lumabas ng opisina. Nagpawis ang likod ko, ang babaeng ito ay tunay na engkanto, oras na ng uwian. Pauwi-uwian na ang mga kasamahang nag-overtime, nagpaiwan ako hanggang sa huli, ako na lang mag-isa sa opisina. Ang ilaw sa opisina ni Anyon ay bukas pa, kumikislap ang cellphone, sumigaw ako. 752 natapos mo na ba ang ulat na ipinadala ni Anyon? Dalhin mo rito, titingnan ko. Dala ko ang binagong ulat. 753 muli akong pumasok sa kanyang opisina. Ang boss ay malungkot. Kinuha ko ang ulat. 754 ngunit hindi niya ito tiningnan, direktang inihagis sa mesa, at pagkatapos. 755 tumayo siya, naglakad patungo sa pinto, may tunog na click. 756 nilock niya ang pinto ng opisina mula sa loob. Tumigil ang tibok ng puso ko. Bumaling siya. 757 hakbang-hakbang na lumapit sa akin, may ngiti na parang mangangaso sa kanyang mukha. 758 ngayon, walang manggagambala. Iniunat niya ang kamay. 759 sumabit sa buckle ng sinturon ko, hinila ako palapit, tawagin mo akong ate. 706 sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay unti-unting lumiwanag. Ang salamin ay sumasalamin sa aming mga nagsasalubong na anino. 761 ibang-iba ito kumpara sa hotel, may kilig at kalayaan ng bawal na relasyon. Sa malawak niyang lamesa sa opisina, 762 nagtanghal kami ng isa pang ulat. Pagkatapos, sumandal siya sa gilid ng mesa. 763 inaayos ang gusot na damit at buhok, namumula ang pisngi. Yumuko ako upang pulutin ang mga nakakalat na papel. 764 walang problema sa ulat, pwedeng isumite bukas. Pinakalma niya ang kanyang paghinga. 765 bumalik sa normal ang kanyang tono, parang ang babaeng sobrang madamdamin kanina ay isang guni-guni lamang. 766 yumuko ako, hindi nangahas tumingin. 767 tara na, sabi niya, kinuha ang bag ano ang gusto mong kainin ngayong gabi. 768 magluluto ako. Natigilan ako, tumingin. 769 mumiti siya. Ano, pwede lang sa kama ang mutual benefit. 770 bawal bumaba ng kama para kumain ng simpleng lutong bahay. Ang sinabi niya ay, 771 wala akong masabi. Sumunod ako sa kanya sa apartment. Tinanggal niya ang kanyang stiletto. 772 nagpalit ng pambahay, itinali ang buhok, pumasok sa kusina. 773 nakatingin sa kanya na may apron at naghihiwa ng gulay, na wala ang pagiging mabagsik sa trabaho, dumami ang mainit na pakiramdam sa bahay. 774 sumandal ako sa door frame ng kusina, pinagmamasdan ang kanyang likuran, may pakiramdam ng hindi totoo at pagkalito. 775 ano ito? Ang relasyon ay magulo na parang buhol. Sa oras ng pagkain, 776 tahimik siya, hindi rin binanggit ang trabaho, nagkwentuhan lang ng mga walang kabuluhang bagay. 777 ang atmosfera ay may kakaibang pagkakasundo. Pagkatapos kumain, ako ang kusang nagligpit. 778 siya ay naghuhugas ng plato sa tabi, umaagos ang tubig na may ingay, may ngiti. 770 bigla siyang nagsalita. Kung natuklasan mo, 780 ano ang pipiliin mo? Tanong niya, hindi ako tiningnan.
781 nakatuon sa pagbabanlaw ng bula sa plato. Huminto ang aking galaw. At yon, 782 magpakasal tayo. Biglang isinara ang gripo. Bumaling si Anyon. 783 basang-basa ang kamay, hinawakan ang kwelyo ko. Ang amoy ng lemon na sabon panghugas. 784 sumalubong sa akin. Ulitin mo, magpapakasal tayo. 785 inulit ko, mas matatag ang boses kaysa inaasahan. Hindi ito aksidente. 786 hindi ito mutual benefit. Ikaw ang gusto ko. May isang bagay sa kanyang mga mata. 787 nabasag at muling nabuo, sa huli ay naging isang ngiting may pangungutya. 788 ito ba ay dahil sa responsibilidad? Huminga siya ng mabilis, kumapit ang kuko sa braso ko. 780 munting halimaw, matandang engkanto, kagat ko ang kanyang tainga. 790 papakasalan mo ba ako? Naghalikan kami sa harap ng lababo, natumba ang drying rack. 771 bigla niya akong itinulak, tumakbo sa kwarto, hinanap ang household register, ibinagsak sa dibdib ko. 772 bukas ng alas 9 sa harap ng civil registry. Kung mahuli ka, patay ka. 773 lumabas mula sa civil registry, nakakasilaw ang araw. Hinawakan ni Anyon ang pulang libro. 774 tiningnan ito sa liwanag ng paulit-ulit, mahigpit ang labi, ngunit hindi maitago ang saya sa mata. 775 hindi ako nagsalita, hinawakan ang kanyang kamay, mahigpit na pinisil. 776 medyo basa ang kanyang palad, tulad ko. At pagkatapos, 777 bigla siyang tumigil, lumingon sa akin, ang tingin ay matalas na parang patalim. 778 pwede ka pa magsisi ngayon, nasa harap ang window ng diborsyo. Natuwa ako. 779 lumapit sa kanyang. Tainga, huwag kang magaling, Anyon. 800 yan ako ang naghukay nito. Paglundag ka, huwag kang umasang makalabas. Bumuntong hininga siya. 802 darating ang dapat dumating. Nakipagkita kami kay Nining para sa hapunan. Lugar, 803 itinakda sa paborito niyang restaurant na lokal na lutuin. Binuksan ang pinto ng pribadong kwarto, si Nining ay nakayuko, nag-scroll sa cellphone. 804 may straws, naayos na ba ang ulat na ipinadala ni Anyon? Dalhin mo rito at tingnan ko. Dala ko ang naayos na ulat. Muling pumasok sa kanyang opisina. Ang boss ay madilim ang mukha. Kinuha ko ang ulat. Ngunit hindi niya ito tiningnan, direktang itinapon sa mesa, at pagkatapos. Tumayo siya, naglakad papunta sa pinto. Isang click na tunog. Nilock ang pinto ng opisina mula sa loob. Tumigil ang tibok ng puso ko. Lumingon siya. Hakbang-hakbang na lumapit sa akin, may ngiti sa mukha na parang isang mangangaso. Ngayon, walang makakaistorbo. Iniabot niya ang kanyang kamay. Sinabit ang buckle ng sinturon ko, hinila ako palapit. Sabihin mo ate. Sa labas ng bintana mula sahig hanggang kisam, ang liwanag ng lungsod ay unti-unting sumisikat. Ang salamin ay sumasalamin sa aming magkakapatong na mga anino. Iba ito sa nangyari sa hotel, may kakaibang kilig at kalayaan ng lihim na relasyon. Sa kanyang malawak na mesa sa opisina. Isinagawa namin ang isa pang ulat. Pagkatapos, sumandal siya sa gilid ng mesa. Inaayos ang gusot na damit at buhok, namumula ang pisngi. Yumuko ako para pulutin ang mga papel na nagkalat sa sahig. Wala nang problema ang ulat, pwedeng isumite bukas. Hinabol niya ang kanyang hininga. Bumalik sa normal ang tono ng boses, parang ang babaeng sobrang masigla kanina ay isang ilusyon lamang. Nakayuko ako, hindi siya matignan. Tara na. Kinuha niya ang bag ano ang gusto mong kainin ngayong gabi. Ako ang magluluto. Natigilan ako, tumingin. Ngumiti siya. Ano, bawal lang ba ang magkonsumihan sa kama? Pero bawal bumaba ng kama para kumain ang simpleng lutong bahay. Ang sabi niya. Wala akong masabi. Sumunod ako sa kanya pabalik sa apartment. Tinanggal niya ang high heels. Nagpalit ng pambahay na damit, itinali ang buhok, pumasok sa kusina. Pinagmamasdan siyang naghihiwa ng gulay sa kusina. Wala na ang talas ng propesyonal, mas marami ang init ng tahanan. Sumandal ako sa pintuan ng kusina, tinitingnan ang kanyang likod. May pakiramdam na hindi totoo, parang nananaginip. Ano ba ito? Ang relasyon ay magulo na parang buhol. Habang kumakain. Tahimik siya, hindi niya binanggit ang trabaho, nagkwentuhan lang kami ng mga walang kabuluhang bagay. Ang atmosfera ay may kakaibang pagkakasundo. Pagkatapos kumain, ako ang kusang nagligpit. Siya ay naghuhugas ng pinggan sa tabi, umaagos ang tubig na may lagaslas, nakangiti. Bigla siyang nagsalita, kung natuklasan mo eh. Ano ang pipiliin mo? Tanong niya, hindi tumitingin sa akin. Nakatuon sa pagbanlaw ng bula sa plato, tumigil ang kilos ko. Yun Jaigi. Magpakasal tayo. Biglang pinatay ang gripo. Lumingon si Anyon. Ang basang-basang kamay ay humawak sa kwelyo ko. Amoy lemon ang sabon panghugas. Bumugso sa ilong. Ulitin mo yan.
Magpakasal tayo. Inulit ko, mas matatag ang boses kaysa inaakala. Hindi ito aksidente. Hindi ito obligasyon. Ikaw ang gusto ko. Mayroong kung ano sa kanyang mga mata. Nabasag at muling nabuo, sa huli naging isang ngiting may pang-uyam. Iyan ang sabi ng obligasyon. Napabilis ang kanyang paghinga, kinurot ng kanyang kuko ang braso ko. Maliit na gago, matandang engkanto. Kinagat ko ang tainga niya. Magpapakasal ka ba? Naghalikan kami sa harap ng lababo, napatumba ang basket na pangpatuyo. Bigla niya akong itinulak, sumugod sa kwarto, hinanap ang household register, at inihampas sa dibdib ko. Bukas, ika-9, sa harap ng Civil Affairs Bureau. Kung mahuli ka, patay ka. Lumabas mula sa Civil Affairs Bureau, nakakasilaw ang araw. Hawak ni Anyon ang pulang buklet. Pinagmasdan ito sa liwanag ng paulit-ulit. Pilit ang labi, ngunit hindi maitago ang ngiti sa mga mata. Hindi ako nagsalita. Hinawakan ko ang kamay niya, pinisil ng mahigpit. Medyo basa ang palad niya, tulad ko, may kahulugan. Bigla siyang tumigil, lumingon sa akin, ang tingin ay matalas parang kutsilyo. Maaari ka pang magsisi ngayon, sa unahan ay ang window ng diborsyo. Natawa ako. Lumapit sa tainga niya. Panaginip mo yan, Anyon. Yene, hinukay ko ito. Kung tumalon ka, huwag mong asahan na makakahon ka. Umungol siya. Ngunit namamaga ang aking bibig, hinayaan ko siyang hilahin ako papasok ng kotse. Dumarating ang dapat dumating. Inimbita namin si Ningning na kumain sa gabi. Ang lugar ay sa paborito niyang restoran ng lokal na lutuin. Nang buksan ang pinto ng pribadong silid, si Ningning ay nakayuko na nag-scroll sa cellphone. May straw sa bibig na sumisipsip ng juice, nang makita kaming pumasok ay lumiwanag ang kanyang mga mata. Sa wakas dumating na kayo, gutom na ako, anong problema niyong dalawa? Kakaiba ang ekspresyon, hindi sumagot si Anyon, dahan-dahang inilapag ang pulang libro. Sa mesa sa harap niya, nagyelo ang ngiti ni Ningning, titig sa pulang libro. Tumingin ng halos 30 segundo, hindi niya napansin na nahulog ang straw sa baso. Pagkatapos ay itinaas niya ang ulo, paulit-ulit na pinalipat ang tingin sa pagitan ko at ni Anyon. Ang mga mata mula sa pagkalito hanggang sa pagkabigla, sa wakas ay naging isang galit at lamig ng matinding pagkakanulo. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang kanyang boses. Ganyan ang nakikita mo. Hinila ni Anyon ang upuan at umupo, mahinahon ang tono. Itinuturing kitang tunay na kapatid. Alam mong gusto ko siya, alam mong alam mo. Sumigaw siya halos, buong silid ay nayanig, tahimik si Anyon na nakatingin sa kanya. Hanggang sa medyo huminahon ang kanyang emosyon sa kanagsalita, hindi mataas ang boses. Pero matatag, alam ko. Pero gusto ko rin siya, maraming taon na dati. Ngayon din at ngayon siya ang asawa ko. Para siyang nawalan ng lakas si Ningning, bumagsak sa upuan, tinakpan ang mukha. Umiiyak na umuuga ang balikat, ako at si Anyon ay hindi na nagsalita. Dumating ang mga pagkain, puno ang mesa, walang humawak ng kubyertos. Tanging ang pigil na iyak ni Ningning, hindi malaman kung gaano katagal, itinaas niya ang ulo. Nasira ang makeup, namumula at namamaga ang mga mata, matindi niyang tinitigan si Anyon. Sumakit ang ilong. Anyon, mula ngayon. Wala na akong kapatid na tulad mo. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay parang basag na yelo. Lamig, tapos na tayo. Pagkasabi, hinawakan niya ang bag, lumabas ng silid ng hindi lumingon, malakas na sumara ang pinto. Nayanig ang mga plato, tumitig ako sa umuugoy na pinto, masakit ang dibdib ko. Inabot ni Anyon ang kamay, mahigpit na hinawakan ang kamay ko, malamig ang kanyang mga daliri. Hayaan mo siyang kumalma, sabi niya. Pagkalipas ng 2 buwan, taunang pagtitipon ng kumpanya, suot ni Anyon ang custom gown, ang singsing sa kanyang singsing na daliri. Kumikislap sa ilaw, umakyat siya bilang vice-presidente upang magtalumpati, umupo ako sa pangunahing mesa at pumalakpak. Si Ningning ay nakaupo sa katabing mesa, manipis ang silhawete, nang umalis siya sa gitna. Nasira ang takong ng kanyang sapatos, hindi sinasadya kong hinawakan siya. Salamat. Binawi niya ang kamay, malayo ang ngiti, hindi alam kung kailan tumayo si Anyon sa likuran. Natural na inilapag ang kamay sa aking balikat. Ningning, sa susunod na taon ang departamento ng marketing. Ikaw ang mamamahala. Tumingin si Ningning, nagtagpo ang aming mga tingin. Ininom niya ang tsampag ng isang lagok, ngumiti na may dating tuso. CJ. Pero ate yon, ang batang nagnakaw ng candy ay dapat parusahan. Dumilim ang ilaw. Tumulog ang sayaw, dahan-dahang itinulak ako ni Anyon patungo kay Ningning. Sasayaw ka sa iyong dating kasintahan. Nang ilapag ni Ningning ang kamay sa aking balikat, si Anyon ay nag-utos sa waiter. Palitan ng 3 baso ang decanter, nagkatinginan sila sa kabila ng karamihan at mumiti. Parang gabing nagbabahagi ng lihim noong bata pa, marahil ang ilang relasyon ay hindi kailanman kailangang pumili ng isa lamang.